inaasahan, ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyo magkabago Express. Ayan, nakikita na po ba yung aking presentation? Yes, Ma'am Lynn, we can see your presentation and we can hear you loud and clear. Ayan, thank you so much. So once again, mabuting araw po sa kanilang lahat. I'm Raylinda Coronado of the Member Education Department. So ang last topic natin for this morning is yung ating annual confirmation of pensioners. So talagang may mga bagong guidelines po talaga tayo dito pagdating sa AKOP para this is actually to ensure na rin po na continuous po yung ating pagtanggap ng ating pension. So talagang kailangan din po natin pakinggan, and at the same time, kung hindi naman po may mga pensioner po ang mga audience po natin ngayon, this is also one way na you can also share sa mga kapitbahay nyo, okay? Show concern and care din po para hindi mag-stop yung kanilang pension. So unahin po muna natin ang meaning. Ano po ba yung annual confirmation of pensioner or yung sikat na naririnig po natin is yung AKOP. So ano po ba yung AKOP? So yung AKOP po or yung annual confirmation of pensioner, it actually refers to the reporting of pensioner to SSS on a yearly basis to ensure continuous payment of their monthly pensions, subject to the continuing eligibility to the said benefit in accordance with RA number 11199 or the Social Security Act of 2018. So who are actually required dito sa pag-report sa AKOP po natin? So we have the retirement pensioners residing abroad, total disability pensioners, death or survivor pensioners, and also yung dependent children under the guardianship. Sa bagong guidelines po natin, pagdating sa AKOP po, kasama na po yung mga retiree pensioners po natin na who are actually residing here in the Philippines, na ang edad po nila is 80 years old and above. So starting po yan itong month na to. So very timely po talaga yung ating topic ngayon sa webinar po natin, just to remind all our pensioners na kailangan po talaga natin mag-comply sa ating annual confirmation of pensioner, or else yun nga talagang magugulat na lang tayo, baka probably next month is hindi na natin matanggap yung pension po natin is because of hindi tayo nakapag-comply. Remember po kasama na po yung ating mga retiree pensioners na ang edad po nila is 80 years old and above. Ngayon, kung example may katanungan kanina regarding po dun sa pensioner na who are actually less than 80, right? Less than 80 years old or 65 pa lang po siya, required din pa ba sila mag-AKOP? Kasi sabihin natin na nag-advance 18 months siya, are they required also to comply dito sa AKOP? So ang kasagutan po dyan, if you're here in the Philippines, residing here in the Philippines at ang edad mo is less than 80 years old or below 80 years old po, hindi po kayo required. Okay, hindi pa kayo required na mag-annual confirmation of pensioner. Ang tinutukoy lang po natin talaga dito is for those who are residing here in the Philippines, then 80 years old and above po sila, they are already required to comply with the annual confirmation of pensioner. Ang sa retiree pensioner po natin who are actually residing abroad, okay, so kailangan po mag-comply po sila regardless of their age, 80 years old and above or less than or below 80 years old. So kailangan po nilang mag-comply po niyan. Okay, so yan yung retirement pensioners residing in the Philippines below 80 may be required to comply under certain circumstances, pero you will receive actually a notification from SSS regarding po dyan. Kung wala naman po tayong notification na natanggap, and then ang edad po natin is below 80 years old, no need for you to comply. Okay? Then kailan po ba kailangan natin mag-comply sa ating AKOP o mag-report sa SSS for the annual confirmation? So ito yung mga different type of pensioner po natin and the schedule po. So sa retirement and the total disability pensioner, month of the birth of the pensioner. Sa death survivor na pensioner po, month of birth of the deceased member. Okay, deceased member po ang pagbabasihan natin pagdating sa death and survivor pensioner. And the last one, we have the dependent or yung minor incapacitated with guardian. So month of birth of the member or the deceased member. Okay, so
early compliance, inaalaw naman din po natin. So, inaalaw po yan up to 2 months prior dun sa schedule po. So, pwede tayo mag-advance. Okay, mag-advance po sa compliance po natin sa ating annual confirmation. Pwede po yan. 2 months prior dun sa schedule po. Okay? Then dito sa naka-asterisk po yung ating retirement, dito po ay naka-indicate po siya na yung retirement pensioner living in the Philippines who are 80 years old and above as of March 2024, and also yung retirement pensioners po natin na living abroad. So kailangan po yung schedule ng compliance po nila on the month of birth of the pensioner po natin. So paano natin i-report yan through AKOP? How to report for annual confirmation. So we have this personal appearance or yung visual confirmation. So pwede po over the counter or sa mga pinakamalapit na SSS branches po natin or office. Then meron din po tayong video conferencing doon sa mga SSS prescribed platform. Later on po sa later slides po natin, may mga selected SSS branches lang po tayo, and then yung mga corresponding na communication na kung saan po kayo mag-submit or kung ano po yung mga links na yon, dun po ibibigay po namin sa inyo. So may mga selected branches lang po tayo na who actually pwede silang gumamit ng Viber or yung sa MS Teams or yung under the video conferencing po natin. Now, ito naman po yung without personal appearance or visual confirmation, meron din po tayong way po niyan. Hindi lang po yung kailangan na you have to be present doon sa SSS para dito sa annual confirmation. Kapag hindi po natin kayang mag face-to-face po, pwede po tayo through mail. Okay? And also, pwede rin po through electronic mail or yung email natin. And the last one, through guardian po natin or yung duly authorized na representative. So, isa-isahin po natin yan, especially kung ano yung mga qualification or ano yung mga requirements na kailangan po nating isubmit para makapag-comply po tayo. Okay? So, we have yung AKOP po natin through personal appearance. So, ito yung mga documents needed on your left po. Okay? Sa left ng screen po ninyo, nandyan yung mga documents needed. And then, we have the retirement, death pensioner, total disability, and even yung sa dependent child or guardian po. So, ito yung mga kailangan po. Ayan. Yan yung mga kailangan po natin. So, sa accomplish yung AKOP form po natin, the pensioner's reply. So, lahat po ng pensioner po yan, they need to fill out that form. Then, 1 primary or 2 secondary ID of the pensioner. So, retirement and the total disability po, ang kailangan mag-present po niyan. Then, dun naman po sa dependent, so 1 primary or 2 secondary ID or guardian. So if ever wala naman po siyang, pwedeng school ID kasi sa student naman po yan. So if ever wala pong ID, okay, walang ID dun sa estudyante, yung ID ng dependent po natin, so pwede pong ipakita yung birth certificate po niya. Okay? Then sa medical document naman po natin for disability benefits, so yun po ang kailangan na i-present po natin. Okay? Ito yung mga list of the primary and secondary documents po natin. So we have UMID card, Social Security card, Philippine Identification Card, then alien certificate, driver's license. So yan po, yan yung mga list ng ating primary and secondary IDs po natin. Where to submit? Saan po tayo pwedeng mag-submit nito po? So where to submit? Ito po siya. So para sa mga under ng member services section sa mga SSS branches po natin, this is applicable for our pensioner na nakatira po dito sa Pilipinas. Then, sa foreign representative office naman po natin, para sa mga pensioner naman po natin na nasa ibang bansa. And the medical evaluation center po natin for pensioner po natin dun sa total disability. So, for the list of the SSS branches at saka yung official na email po nila, you may visit, okay, itong link na to. Yan, you may visit itong link na to po for you to get the list of the different SSS branches na official email and yung mga addresses po nila. Okay? Next, we have yung AKOP through representative. Kung hindi naman po kaya talaga ng ating pensioner na talagang siya yung pupunta sa branch ng SSS, so pwede po through representative. Ito naman po yung kailangan po natin mga documents. So sa retirement death pensioner po natin, so you just need to accomplish this form, yung AKOP form, then one primary IDs or 2 secondary
ID po for our pensioner. Then also, guardian din po or kung sino yung representative po natin, 1 or 2 secondary ID po ng guardian. And kailangan po meron po nito chest level photo or snapshot po ng ating pensioner holding a current, okay? Remember current or update, up to date or yung dated pala, yan, sorry, dated na newspaper or background po niya, yung news scroller or ticker sa TV, okay, showing yung current news headline and the date. Okay, so yan yung kailangan po na ihawakan or i-submit ng ating pensioner through his or her representative. Now, para sa total disability pensioner po natin, yan din po, ACO form, then ID po ng ID po ng pensioner, ID ng pensioner, ID po ng guardian niya, then yung photo, okay, and syempre medical documents po under dun sa disability benefit po natin. And reminder lang din po, kailangan may original na pirma, okay, may original pirma po ng ating pensioner na naka-indicate po dito sa form po natin. Kung hindi po makapirma yung ating pensioner, kailangan po may nakalabit yung kanyang fingerprint ng pensioner with valid IDs po ng dalawang witness. Okay? So dapat meron po yan fingerprint tapos naka-indicate din po doon mag-attach din po ng valid IDs ng dalawang witness po. Then ang petsa po or the date ng dapat na nasa loob doon, okay, nasa loob is dapat within 3 days. Okay, within 3 days mula sa pag-submit ng ACOP ng ating representative. So once na nag-submit po tayo, dapat within 3 days po yan. Pag nag-submit po ng ACOP, hindi po siya mag-go beyond po niyan. Kasi kung mag-go beyond po, another naman po, mag-fill out again ng form. Okay? If ever naka-confine yung ating pensioner sa isang institution, mag-submit po ng certification from the institution kagaya ng retirement home, penitentiary, nursing facility, hospital, correctional institution, or even rehabilitation center. So, kailangan po ng certification po niyan kung naka-confine po yung ating pensioner sa isang institution. Then, ito po yung example ng photos po na kailangan po natin i-attach. Okay, so ito, make sure lang po na visible din po and dated. Okay, when we say dated po, kung ngayon kayo magsasubmit ng ACOP ninyo, dapat yung hawak ninyong newspaper is ngayon din po yung date niya. Okay, so yan din. And then also sa TV rin po, makikita rin po dapat yung date ng TV at saka at the same time kung ano po yung palabas na kailangan yun din po yung yun din nakikita, okay? Nakikita. So, yan po ang mga sample ng photos po natin. Okay, so saan po natin dapat na i-submit to? Where to submit? So, dito, para sa mga members po natin, sa mga pensioner po natin, ayan, dito lang sa Philippines, yan, member services section po natin. Then yung nasa ibang bansa naman po, okay, through representative, ito po sa mga foreign representative office po nila. So ito po yung list, okay, of the SSS branches. Makikita nyo po itong link na to once na you will log into our my.sss account or yung www.sss.gov.ph. May naka-indicate po dyan yung mga branches po. So i-click nyo lang po siya, then makikita nyo po lahat yung information, yung email address, and then yung email address ng branch po natin na nasa ibang bansa or even dito sa Philippines, and also yung kung saang building, yung branch na yon. Okay? So, para pupunta po yung ating representative. Now, kung through email naman po natin, ito naman po dapat natin i-accomplish kapag through email po. So, ako through email, kapag retiree pensioner po, i-accomplish lang itong form, 2 valid IDs or 1 primary ID po natin. Then, yung chest level na photo or yung snapshot po na pinakita ko po sa inyo kanina yung sample. Then, kapag sa total disability, yung form, then IDs, then yung chest photo, then medical documents po. Then sa dependent child or children with guardian, so we have the form, ID po ng pensioner po natin, then ID po ng dependent, okay, or pensioner or guardian, then
yung chest level photo po yan. Kasi through email po tayo magsasubmit. So make sure lang din po na meron din pong original na pirma, original po okay, original na pirma po ng ating pensioner na nandyan po nakalakip dun sa ating form. And then kung wala po, hindi niya kayang mag-signature, okay, hindi po niya kayang magsulat, fingerprint po ng ating pensioner at 2 valid IDs po or valid IDs po ng dalawang witness. Okay? Then the same din po yan, yung date po na nasa loob. Okay? Na nasa loob po dapat is 3 days mula sa pag-submit po ng ating ACOP through our through representative if ever. Okay? So if ever nasa nursing facility rin po siya or institution facility, kailangan din po ng certification. Okay? Where to submit? Saan po natin dapat siya isa-submit? So ito po, yung corporate email po. Ayan, corporate email sa mga SSS branches po natin. Then ito po yung email address. Okay? Email address po ng ating corporate email ng SSS Foreign Representative Office or yung OFW Contact Services section po natin. So ofw.relations@sss.gov.ph. Okay? So ito yung mga list din po. Okay? Then next we have through mail. Okay, so through mail po yan. So meron tayong email. Iba yung sa email, iba rin po yung through mail. So sa through mail naman po, kailangan yung address mismo ng building, right? So ito naman po yung kailangan po nating i-attach. Yan. So we have under the retirement or yung death pensioner po natin. So yung form, then IDs po ng 1 primary ID or 2 valid ID, secondary ID ng ating pensioner. Then yung chest level photo or snapshot po ng ating pensioner. Okay? Sa total disability naman po, we have yung pensioner's reply or yung form. Then ID po niya. Then yung chest level photo or snapshot po. Then medical document. Okay? Or documents. Then kapag sa dependent child, children with guardian, so yung form, ID po ng dependent, okay, ID po ng guardian, then chest photo po or chest level photo po or snapshot ng pensioner po. So through mail po yan. Then saan natin isa-submit? Dito po. So sa SSS branch head office or yung service office po yan. Then foreign or representative office din po. Ito yung address, 11th floor, SSS main office, Diliman, Quezon City, Philippines, 1100. Yan po yung address ng ating SSS Foreign Representative Office. Dito, sa mga SSS branches po natin, make sure lang din po, pwede nyo po siya makita dito sa list po natin. Okay, sa list of, you just need to browse nyo po sa ating website, yung www.sss.gov.ph. Tingnan nyo po yung sa ating branches doon, yung directory po, yun, makikita nyo rin po yung mga address ng mga buildings ng ating mga head office or even yung sa service office ng SSS. Pero kung sa mga foreign, ano po natin, okay, yung sa foreign representative office po natin, dito po yan. Sa 11th floor, SSS main office, Diliman, Quezon City, Philippines, 1100. Okay? Yun yung sa ating mail. Now, for our ACOP naman po, through video conferencing, kung nakikita nyo po, ang daming ways natin, di ba? Ang daming paraan para sabihin natin na ma-comply din po ng ating mga members yung under ng ACOP and at the same time to give them also different means of communication na rin po kay SSS. So para hindi po mag-stop. Okay, para hindi mag-stop kasi it would be hassle on the part of our pensioner kapag nag-stop yung kanilang pension kasi inaasahan nila monthly na may matatanggap sila. And then hindi sila nakapag-comply, so tendency po talaga niyan is mag-stop po siya. So hassle on their part na talagang gagawin pa po nila ito. So to avoid that, yan, as much as possible, wag lang po natin yan i-keep sa sarili niya. If you know someone from your kapitbahay, your friends, or even the friends of your parents na nag-pension na po kay SSS, share this, okay? Share this and at the same time, mabibigyan naman din po kayo ng copy of the presentation at the end of this session po natin. So, pwede nyo pong i-share sa kanila yung mga information na to. Okay? So, under naman po ng video conference po natin, you just need to file a request for an appointment for ACOP
through video conferencing via email. So isi-send nyo po yan dito sa corporate email ng ating SSS branches. I've been showing you yung kung saan nyo po mahahanap yung mga list of SSS branches po natin and their respective na email addresses, right? So dun lang kayo sa ating website, then click nyo po yung directory po natin and then it will be given to you yung mga email addresses ng mga SSS branches po natin. Now, if nasa ibang bansa po tayo, ito po yan, Foreign Representative Office or yung OFW Contact Services section po natin. So, ofw.relations@sss.gov.ph. So, after po ninyo mag-request po niyan, so meron po kagad na mabibigyan kayo ng information. Okay, pagkatapos po niyan, ikokontakin po kayo niyan. Okay, so may interview po, ikakonduct po yan through the MS Teams or Microsoft Teams or Viber. Ayan. So, selected branches lang po ang may available na Viber po. So, pagkatapos ng interview po ninyo, yung scan copies po ng mga supporting documents at yung ibang mga karagdagan na mga information, ipapadala po yan sa pamamagitan po ng corporate email ng SSS na nagsagawa, okay? Nagsagawa nung interview. So, dun po ipapadala niyan. So, ito yung mga list ng mga branches po natin na meron pong ACOF via video conferencing or yung sa via Viber po natin. So, we have national NCR. So, under ng NCR, we have SSS Binondo, Cubao, Diliman, Makati Hilpuyat, Makati JP Rizal, and the New Panaderos. So, ito rin po yung mga respective na email addresses na kung saan po ninyo isasubmit yan. Okay, then yung mobile number din po and yung Viber name po na pwede nyong i-browse po or pwede nyong kaagad ma-identify na you're actually under dun sa requesting for the video conferencing po natin. So meron din po tayong sa OFW Contact Service Unit po natin. So ito yung email address nila, mobile number, and yung Viber name po. So for you to sabihin na mag-request ng ACOP via video conferencing po. So, pwede po kayo mag-email po kayo dito. So, kung sa Luzon naman po siya, so we have SSS Bacoor, Baliwag, Calamba, Malolos, and Pampanga. Then, sa Visayas naman po, we have the SSS Bacolod, Cebu, Iloilo Central, and Ormoc. And the last one, we have the Mindanao, Cagayan de Oro, Davao, General Santos, and Zamboanga. So, ito yung mga respective na email addresses po niyan. Then, yung mobile number po nila. Okay? And yung Viber name po. Okay? Tanging, nakalagay dito note po, paunawa. Note po, ibig sabihin, only calls and messages po regarding ACOP compliance ang i-entertain. Okay, i-entertain po na mga mobile numbers na naka-indicate po dito or sa mga email addresses. Other than the other topics po, kung may mga questions po kayo regarding sa mga claims ninyo, benefits ninyo, they will not entertain your query. Okay, they will not entertain your email po. So as much as possible po, ang pwede lang po mag-communicate dito sa mga emails na ito or sa mga cellphone number na to ay tungkol sa ACOP, Annual Confirmation Compliance po. Okay? So, ito naman po yung mga procedure or proseso po via Viber po natin. So, sundin lang po natin ito. Pag nag-email po tayo sa request po natin, make sure ito po yung format na kailangan po natin sundin. Then, mag-aantay po tayo ng email confirmation mula sa SSS po na nagtataglay actually ng schedule kung kailan po kayo or kailangan or kung kailan po yung ACOP na video conference at kung different documents that you really need to submit also. Then mag-antay po tayo ng video call mula sa SSS dun sa araw na yun and oras din po ng appointment natin. Sagutin din po yung mga tanong. Okay, mga tanong sa online interview. So may mga set of questions po yan that you really need to answer po. Then magpakuha rin po ng picture, photo,
Ayan, sa nag-conduct po ng inyong video conference na hawak po ninyo yung inyong pensioner's ID card. Now, if ever nasa ibang bansa kayo, wala naman po kayong SSS ID card or something like that, pwede naman din po ninyong ipakita yung residency card ba or may driver's license po kayo, pwede rin po yun. Kasi that is, sabihin natin, for identification purpose na talagang kayo po. Okay? Yung name po ninyo na nag-request for the video conferencing and also at the same time you're presenting yung ID na yan is kayo po talaga. Okay? Kayo po yung pensioner ni SSS. So, make sure i-ready nyo rin po yan. Then, mag-antay rin po tayo na again ng email notification tungkol sa, mula sa SSS tungkol dun sa approval ng inyong ACOP compliance. Okay? So, yan yung sa ating video conferencing via Viber po natin. Now, pagdating naman po dito sa ACOP naman po, through request of domiciliary, talagang totally hindi na po kaya ng ating member na to even visit the SSS branch or mag-mail or mag-email or something like that. So, nagre-request na lang siya na from SSS staff or kung sino po yung malapit na branch malapit sa branches ng SSS is sila po yung mag-visit. Sila yung pupunta para talagang totally first hand makita nila na talagang the pensioner is still alive. Okay? So, domiciliary. So, ang first ang gagawin po natin dyan is we need to submit an email. Okay? Or submit by email. Submit by email. So, mag-request tayo through email or representative yung letter request signed by the pensioner o kung hindi naman kayang mag-sign, it's either yung relative po niya or guardian po niya, ilalagay po dun yung reason. Stating the reason for the visit request. So, example po dito ng reason is the physical condition of the pensioner. Hindi na po kaya talaga ng pensioner po natin or yung pensioner cannot speak or pensioner is not of sound mind. So parang hindi na sabihin natin na talagang makausap ng matino yung pensioner po natin. So yan po, pwede po yan isi-state natin yung reason yan para ma-approve yung ating domiciliary. Then next, we have to submit a soft copy or photocopy po ng ID, primary ID or secondary ID po ng pensioner po natin and yung sketch po ng place kung saan po nakatira yung pensioner po natin para pupuntahan po ng staff or kung sino po yung staff ng branches po natin yung bahay ng pensioner po natin. Okay? So, next we have this. Ayan. Ito yung mga required na information na during the act of compliance. So, kailangan i-ready po natin ito. So, we have the SSS number ng ating member or ng deceased member po natin. Tapos, SSS number naman po ng surviving spouse and dependent children who are 18 years old and above. Then, home address, mailing address, email address, mobile number, or kung meron kayong PhilSci na number if available po siya. So, ito po yung kailangan na mga information, okay, during dun sa compliance po natin. Probably some of our staff would ask regarding itong mga information na to. Okay? So we also have this, yung through bank, sa mga bangko po, yung mga pensioner po natin na may mga accounts po dito sa bangko na to, they can actually do the annual confirmation po. So ang gagawin lang po nila, mga kliyente po nila, okay, mga kliyente po ng mga bangko na to is SSS pensioner po. So pwede rin po sila mag-annual confirmation po dito through their banks po. Ito lang po yung mga bangko ha. So we have the Cooperative Bank of Quezon Province, Dumaguete City Development Bank Inc., East West Rural Bank Inc., Innovative Bank, Malarayat, tama ba? Malarayat Rural Bank, Money Mall, Philippine Business Bank, Rangay, Rural Bank ng Bacolod, Digos, Porac, and Bawang. Okay, so ang kailangan isasubmit po natin dyan, ito pong filled out na form ng annual confirmation. Then mag-present po tayo ng 1 primary ID or 2 secondary valid IDs po. So ito yung mga pensioner po natin na meron pong mga accounts po dito sa mga respective banks na to. Pwede rin po kayo pumunta dito sa mga bank na to para mag-comply po sa ating annual confirmation of pensioner.
Okay? So meron lang po talaga kaming reminder, most especially dito sa bagong guidelines po ng ating annual confirmation. So the question there would be, what will happen if the pensioner fails to comply with ACOP? So non-compliance, okay, non-compliance will result to the automatic suspension. Okay, tingnan natin na automatic suspension of pension benefit 1 month immediately after the pensioner schedule. So schedule mo mag-comply for the month of March and then hindi ka nag-comply niyan. So immediately po sabihin natin automatic suspension po yan siya. Okay, automatic suspension. Now, kung if ever sabihin natin totally hindi ka nag-comply for 2 years, okay, hindi ka nag-comply for 2 years, nakalimutan mo or nasa ibang bansa ka, or talagang wala na si pensioner, hindi lang ni-report ng mga kamag-anak niya. So, pag 2 years po 'yan na hindi niyo po na hindi kayo nag-comply, ang mangyayari po sa pension niyo, ito po 'yan, automatic cancellation. Hindi siya suspension. Kasi when we say suspension, pwede mo pang makuha ulit, right? I mean, pwede pa may retro payments once na nakapag-comply ka na. Pero when we say automatic cancellation, totally talagang matanggal siya. Okay? Kasi 2 years ka hindi nag-comply. Okay? 2 years ka hindi ka nag-comply from the month of suspension. So, na-suspend na po siya. Okay, March, 'yan yung last mo tapos, a month after that, yun yung na-suspend. So April, okay, for 2 years, April of 2024 hanggang 2026, sabihin natin for 2 years hindi ka nag-comply, automatic cancellation 'yan. So when we say automatic cancellation, ang tendency po niyan tapos bigla ka na lang nagpakita na kay SSS, "Uy, buhay pa ako SSS, bakit niyo kinancel yung aking ganito?" Kasi 2 years ka hindi nagpakita, right? So, nung bumalik ka na nag-comply ka na ngayon, nag-submit ka na ng mga documents mo just to say kay SSS that I'm still alive, okay? So, ang tendency po diyan is you'll be asked, okay, kasi canceled na siya, eh. So, you'll be asked to submit again. Okay, mag-apply ka ulit ng retirement mo kasi na-cancel po siya because of non-compliance for 2 years. Okay, cancel siya. So mag-a-apply ka ulit niyan. Okay, mag-a-apply ka ulit ng inyong retirement benefit kasi na-cancel po siya. Okay, unlike dito sa automatic suspension po natin, kapag nag-comply na po tayo, ibig sabihin may retro na po 'yan. Aayusin na po 'yan siya at may bibigay sa inyo. Pero pag once na-cancel na po 'yan, talagang totally po siya na ano, mag-a-apply kayo ulit. Okay? So yung payment ng suspended na pension shall resume within 1 month from the date of ACOP compliance po 'yan. Okay, so yan magre-resume siya kapag nag-comply na rin po tayo. So reminder lang din po sa ating mga pensioner po, yan, ACOP for March, you're going to submit yung compliance po natin before the end of the month to ensure actually yung continuous receipt ng ating pension. So reminder ulit sa mga magko-comply po, yung retirement pensioner natin residing abroad or yung mga pensioner po natin who are here in the Philippines na ang edad po nila is 80 years old and above, and also yung ating total disability pensioner, ang schedule ng compliance po nila is on the birth month of the pensioner member. So birth month po ninyo. Okay? So yung death survivor na pensioner naman po natin and yung dependent children under the guardianship, birth month of the deceased member. Okay? Just a reminder lang din po again, retirement pensioners residing in the Philippines who are below 80 years old are exempted from ACOP. Exempted from annual confirmation. So yan yung mga edad po below 80 years old na nandito po sa Pilipinas. Pero kung kayo po ay nasa ibang bansa, ang edad nyo ay below 80 years old, you are still required to submit yung annual confirmation of pensioner. Ang exempted lang po dyan, yung pensioner po natin na retiree pensioner who are here in the Philippines at below 80 years old ang edad nila. Paulit-ulit ako, no? Just a reminder lang talaga kasi kailangan lang po talaga na i-remind po namin kayo kasi sayang naman din, right? Hassle na rin po sa part talaga ng ating pensioner pag na-stop yan. At lalong-lalo pag yan po talagang inaasahan lang po nila na pambili ng gamot or other expenses, tapos biglang mag-stop,
'di ba? Biglang mag-stop tapos hindi nila hindi sila they did not mind kasi, siyempre sabi na, "Ay automatic lang 'yan baka nagkaroon lang ng delay." Hindi po. 'Pag walang pumasok po, mabahala na rin po kaagad tayo 'pag walang pumasok. So, you really have to ask immediately kay SSS kung ano po yung mga, bakit wala kang natanggap for that month, okay. So, another reminder po, yung retirement pensioner po natin who are also death survivorship pensioners are required to accomplish and submit 2 separate ACOP reply form. So, ibig sabihin, meron kasi mga pensioner tayo na dalawa po yung natatanggap po nila, as a retiree pensioner and as a survivor spouse pensioner. So, once sa annual confirmation po natin, yung annual confirmation of pensioner po natin, dalawa po ngayon ang isa-submit po ng pensioner na yon. So, as a survivor spouse pensioner po natin, magko-comply siya sa ACOP. Then, at the same time, as a retiree pensioner din po, magko-comply din po siya. Magsasabit po siya, dalawa. Okay? So, kung if ever na nag-stop yung mga pension po natin and then hindi natin alam kung anong reason kung bakit nag-stop at hindi natin natanggap yung pension po natin, dito po kayo makipag-ugnayan po. Okay, so meron po tayong under ng sa related SSS concern po natin. So sa usap tayo at sss.gov.ph and meron din po tayo dun sa crms.sss.gov.ph po. Yan po yung sabihin natin na wala na po itong mga email na to ha. Wag na po kayo dyan mag-email. Ito na po yung sa usap tayo at sss.gov.ph po. So if ever na sabihin po natin ay na-stop yung pension po ninyo, please makipag-ugnayan po kayo kaagad sa SSS para maibigay po namin sa inyo yung reason kung bakit po siya nag-stop. Baka probably yun nga, hindi kayo nakapag-comply, hindi kayo nakapag-submit ng annual confirmation of pensioner po natin. Okay, tandaan lang po natin na yung mga retiree pensioner po natin na above 80 years old and above, you are required to comply na po. You are required to submit your annual confirmation of pensioner po, lalong-lalo starting this month, March of 2024. Now, kung ang edad nyo naman po is below 80 years old and then you're residing here in the Philippines, exempted kayo. Okay, pero kung kayo po ay nasa ibang bansa, 60 years old or 60 years old and above po, nasa ibang bansa po kayo, required po kayo mag-submit ng annual confirmation of pensioner. Okay, so with that being said po, that actually ends my presentation. So if you have some questions, ilagay niyo lang po sa ating chat facility, some clarifications, wag lang pong violent reaction na. Hindi namin entertain. So thank you so much. Ibalik ko po sa ating mga facilitator na si Ma'am Louise and kay Miss Abby. Thank you. Maraming salamat din po, Ma'am Lynn, sa pagbabahagi ng information about the annual confirmation of pensioner program. So, ayan, I'm sure mga kaskwela, sobrang dami na nating natutunan today, no? Pero, bago tayo dumako sa question and answer portion ng ating last na topic, ay nais lang po naming ipaalam, no, sa mga members na nag-apply ng Unified Multipurpose ID Card between August 2017 and December 2020. Extended po ang pag-pick up ng mga ito, no, kung saan po kayo kinuha na ng picture. Okay, so extended siya hanggang June 2024. So, pwede nyo siyang i-claim. And para ma-check ang status ng inyong UMID card application, all you need to do is to log into your my.sss account. And then, under member info, i-click nyo lang po, no, UMID or SSS ID details. And then, makikita nyo po, no, kung ang transaction status na niya ay nakalagay card generated. So, ibig sabihin, pwede nyo pong i-claim yung card ninyo, no, or ID card ninyo sa SSS branch kung saan po kayo nag-apply or nag-file ng inyong UMID card application. So, extended again, mga kaeskwela, hanggang June 2024, you have the chance to pick up your UMID ID card. UMID card. Okay? So now, dadako na tayo sa ating question and answer portion, Ma'am Lins. Okay. So for our first question, para sa'yo,
This is from Anonymous. For non-member survivors pension, every kailan ba dapat siya mag-report sa SSS? And may notification ba siya na marireceive once may credited na sa kanyang disbursement account? Okay, thank you doon sa Anonymous. So sa non-member survivors pension po natin, pensioner po natin, ang always natin titingnan kapag death benefit po. Okay, nagpe-pension tayo because of dun sa death benefit, always po natin tingnan is yung birth month ng namatay na member. Okay, dun tayo magko-comply. Okay? So, yun po. Siyempre, meron na suspend siya. So, kapag once na nakapag-comply na po tayo, may retro po yun. Kung kailan po nag-stop, may babalik po yun. So, always remember po, pag death benefit pensioner po, okay, dun sa birth month ng namatay na member. Dun tayo magko-comply po. Okay, thank you. Alright, salamat po Ma'am Lynn. Now for our next question. Once po nag-asawa ulit si surviving pensioner, mag-stop na po ba yung pension niya? And one more thing, di po niya dineclare sa AKOP na sinubmit. May liability po ba yung pensioner, Ma'am Lynn? Nako. So, dito sa pag nag-asawa na po ulit, ayan, at naimbestigahan ni SSS, sa death benefit kasi natin, pag nag-asawa po ulit yung surviving pensioner, stop po yung pension. Okay? So, pag nag-stop po yung pension, hindi na pwede nating balikan yan. Okay, pag nag-stop po yung pension na yan. So, sa AKOP naman po natin, hindi na kayo pwede mag-AKOP nun. Except definitely kung meron pa kayong minor na children, kung below 21 na mga anak pa po nila at nasa poder po ninyo, kayo po yung nag-aalaga. So, ang magpe-pension na lang po doon is yung mga naiwan na anak. You'll be treated na po as a guardian po ng mga dependent children. Okay, so still po, sabihin natin, pag sa surviving pensioner, ang titingnan pa rin po natin, kasi sa death claim pa rin po yan, ang titingnan pa rin po natin is yung birth month of the deceased member. Okay, doon tayo magko-comply. Pero kung yan po, stop yung pension nyo sa surviving spouse, and then kung may naiwan pa pong below 21 years old na bata, pag nag-comply po tayo as a dependent pensioner or sa dependent or as a guardian, yung birth month of the deceased member pa rin po kung kailan tayo magko-comply. Okay? Alright, salamat po Ma'am Lynn. Next question. Tingnan natin 'no, kung itong next question kung kanino galing. From Anonymous ulit. So, kung sa birth month need mag-comply yung mga 80th above na pensioner for AKOP, maaari din po bang mag-comply ng earlier than their birth month? For example, this month of March, if his or her birth month ay June or July pa? Thank you. So, parang mga 2 or Ayan. 3 months early. Yeah, ang daming anonymous, sayang naman, shout out pa sana dahil 'di ba? So, dito po as dun nakita natin sa slides po natin, you're actually allowed dun sa early compliance po natin. So 2 months prior dun sa schedule po ng ating ng ating annual confirmation, you can yan po yan, tatanggapin po nila. So yun yung early compliance po natin dun sa annual confirmation of pensioner. Yes, you're actually allowed. So kung sabihin natin March ngayon, okay, pwede na kayo mag-comply ngayon kahit ang birth month niya is June or July. Basta 2 months prior to the birth month, pwede na po tayo mag-comply para dun sa early compliance ng ating AKOP. Ayan, balik ko sa iyo, Miss Abby. Salamat po ulit Ma'am Lynn. Sana yung mga, ka-eskuwela natin ayan, ito kagaya nito 'no, may nilagay na name, "Hello sa'yo, Miss Myra, and thank you for this question. Hello ma'am, good morning. Ang boss ko 73 years old. Kailangan ba siya magpasa ng AKOP at isa rin siyang survivor pensioner?" Survivor pensioner. Thank you, Ma'am Myra. So, kung ang boss niyo po is dito nakatira sa Pilipinas, dalawa yung kanyang pension, as a retiree pensioner and as a survivor spouse pensioner po. So, ang dun sa retirement pension po niya, no need, exempted po siya. Okay? Sa pag-comply ng AKOP. Pero dito as a survivor spouse pensioner, kailangan po niya mag-comply. Okay, kailangan po niya mag-comply. Kasi we're only gaya ng bagong guidelines po natin,
if retiree pensioner po natin who are residing here in the Philippines, yung mga 80 years old and above, they're required, okay? They're required to accomplish yung akop na po nila starting this month po na March of 2024. And then, pero kung siya po ay nasa ibang bansa, yan yung tanong eh, kung nasa ibang bansa po siya, 73 years old, so dalawa po yung form na isasubmit po niya, yung magko-comply po siya ng AKOP, yung Annual Confirmation of Pensioner po niya as a retiree, okay, as a retiree pensioner, and at the same time, mag-fill out din po siya ng form ng another AKOP as a surviving spouse pensioner. So, dalawa po yan. Pag nasa ibang bansa. Pag nandito po siya sa Pilipinas, isa lang po ang isasubmit po niya, yung po yung as a death as a surviving spouse pensioner. Kasi exempted pa po yung mga retiree pensioner po natin na who are here in the Philippines at ang edad nila is below 80 years old. Hopefully, na-clear po siya, Ma'am Myra. Thank you po. Very detailed naman po ang paliwanag mo, Ma'am Lynn. So, I'm sure naliwanagan po si Miss Myra, no? And itong ating panglimang question, no, I believe, from Island Water Station. Okay. Island Water Station, pwede po ba kami mag-ako para sa mother po namin na hindi na po kayang pumunta sa SSS branch? Okay, so we have two options, di ba? Nakita naman po natin dun sa presentation po natin. So, pwede pong dalawang option. The first one, sabihin natin, is through representative. Yes, pwede po kayo i-represent nyo. Okay? Represent nyo po yung inyong mother po na in behalf of her, kayo po yung magsasubmit ng annual confirmation of pensioner. Yes, through representative po. So, kailangan lang po yung mga ibang documents na i-present po ninyo, kagaya ng form, fill out yung form. Kung hindi na po kaya ng mother ninyong pumirma, pwede pong fingerprint. Okay, fingerprint, tapos 2 valid IDs po ng dalawang nag-witness, okay? Dalawang nag-witness na siya po yung nag-fingerprint po doon, okay? Then, yun yung form po natin. Then, valid ID po ng mother ninyo. Then, valid ID rin po ng representative, okay? Then, yung chest photo, okay? Pipicturean nyo po siya. Okay, picturean nyo po yan siya. And make sure din po na meron din po kayong pakita na inside yung sa chest photo, may hawak po siyang newspaper or may background po na TV. Okay, may background na TV na naka-indicate po doon yung date. Okay, yung date na kung kailan po siya nag-fill out ng form, kailan po siya nag-fingerprint ng dun sa form na yon. So within 3 days po dated yung picture na yon, okay, para yun po yung isasubmit po ninyo. So make sure po yun yung mga documents that you need to submit. And then the second one naman po is through domiciliary. So when we say through domiciliary, mismo na po yung branch ng SSS or staff from the branch po natin ang pupunta po sa inyo. So pwede po kayo mag-submit na through email, okay, or kayo mismo or yung sino yung mga anak gagawa ng sulat requesting for the domiciliary po. So, ilalagay niyo po doon yung reason kung bakit hindi po gagawa ng sulat. Actually, letter request na ilalagay niyo po doon yung reason, stating the reason as to why hindi po makapunta yung member po natin. Okay? So, tapos valid ID rin po niya. ID nyo rin po. Then, syempre, picturean nyo rin po siya na talagang totally, ito yung member po natin. And then, yan po, sketch din po ng bahay nyo. Kasi pupuntahan kayo eh. So, sketch din po ng bahay ninyo, i-indicate, ilagay nyo po yan doon sa request letter po ninyo. Okay? So, dalawa po yun na. So, by all means talaga, you have to comply lang. Okay? You have to comply. Then, you have to submit. Okay? Miss Abby. Thank you so much din po. Island Water Station. All right. So, for our next question from Hurricane Motorworks. Saan po pwede pumunta ang pensioner na 83 years old para sa AKOP?
83 years old sa AKOP, marami. SSS branches, kung sabihin natin nandito kayo sa sa Pilipinas, any SSS branches po, pwede po kayo mag-comply, pwede po kayo mag-submit ng inyong annual confirmation of pensioner. Basta make sure lang po that you need to fill out the form, tapos valid IDs nyo po. Okay, submit, pwede sa branches po natin. Kung nasa ibang bansa naman po kayo, yan, pwede po sa mail, through email, or even sa mga ibang sa video conferencing. So there's a lot of means for us to comply para pwede po natin ma-submit din po yung annual confirmation just to ensure lang din po na hindi po mag-stop yan at hindi masuspend. So, sa pinakamalapit na SSS branch or dun sa naka-indicate na sinabi ko po na yung mga respective banks, yung mga bangko na may mga account po yung ating mga pensioner clients po ng mga bangko. So pwede rin po sila mag-comply po doon. Okay, for the said list of the you can receive naman po the copy of our presentation, so you can review again kung ano yung mga bangko po na nakalist po doon, and ano yung mga list of also yung mga primary IDs and even other secondary IDs requirements din po kung anong i-comply kapag through video conferencing, through email or mail, nakalagay po siya doon. Okay, hopefully na-clear po siya. Hurricane Motorworks. Alright, so salamat po Ma'am Lynn. So yan mga ka-eskwela, pakisagutan po ninyo talaga yung ating evaluation form para makakuha po kayo ng copy ng presentation na ginamit ng ating mga speakers today. Alright, so I think last 2 questions na ito Ma'am Lynn. From Mine Tea House. Mother ko po ay nag-migrate na sa US. Ano po ang dapat niyang gawin para hindi matigil ang pension na makapag-file ng AKOP? Ayan, so parang ganun din. So para hindi matigil po yung pension ng ating mga pensioner, better you need to comply with our AKOP. Kasi yun lang naman talagang requirement po natin para continuous yung ating pag-receive ng pension po natin. So kung nasa ibang bansa na po yung mother po ninyo, so pwede po siya mag-email, okay? Send it po dun sa ofw.relations@sss.gov.ph. Dun po niya ipapadala yung mga ibang mga requirements po natin, yung form, tapos yung ID po niya, and then the chest level na photo or scan or snapshot of the photo, and make sure din po may hawak din po siyang newspaper po. Okay, na very visible po yung date. Okay, very visible yung date po na naka-indicate po doon kasi yun yung magiging date of compliance po niya sa ating AKOP. Okay, so through email, meron din po tayo through video conferencing, so nailagay din po natin dun sa contact center din po ng OFW po natin at yung cellphone number nila if you want to comply or call them up. So pwede rin po yun. So maraming paraan po. So yan, video conferencing, through email, or if you have some representative here, basta make sure lang din po na kompleto po yung mga documents that he needs to submit din po. Yung meron siyang ipresent na ID niya, and then also your IDs din po. Okay, so hopefully clear kay Mine Tea House. At nasa last question na po tayo, Ma'am Lynn, from Mahaba-haba. Anonymous. Opo, mahaba-haba. My husband is a total disability pensioner, 56 years old. Need niya po ba mag-submit ng AKOP yearly? Paano po kung laging walang doctor or nurse sa nearest SSS branch? Every time na pumupunta po kami for submission of AKOP at medical requirements, okay lang po ba mag-submit kahit lampas na sa given schedule? Saan po kami maaaring mag-submit ng AKOP na pag pumunta po kami, siguradong merong doctor or nurse na mag-a-assess sa condition niya para po hindi pa balik-balik yung PWD na pensioner? Salamat po. Okay, thank you for this question. So, kapag ganyan po, kasi hindi rin natin hawak yung schedule, right? Schedule ng doctor or ng nurse. So, as much as possible, pag kayo naman po ay pupunta sa branch ng SSS, nagbibigay naman po yung ating branches ng kung anong schedule or magbibigay po talaga sila kung kailan kayo dapat na pupunta.
Okay, kailan kayo dapat na pupunta para titingnan kasi may mga scheduling po 'yan. Kasi hindi tayo puwede yung, kaagad-agad na ano ba yung tawag dun parang, sabihin natin na pupunta kami ngayon, okay? Regardless kung meron o wala. So, hindi rin natin alam kung meron present yung doctor or yung nurse doon. Ang alam ko pagdating sa branches po natin, most especially dito sa AKOP po natin, ini-schedule po nila 'yan. Lalong-lalo na po dun sa ating total disability pensioner po. So ini-schedule po nila 'yan kasi nandun din po, yung doctor at saka yung nurse, right? Doctor at saka nurse po natin. So, scheduling po 'yan, and then para ma-entertain po sila. So ngayon ang tendency na lang po is yung submission po ng AKOP po natin. 'Pag nag-submit kasi tayo ng AKOP and then hindi naman po under ng total disability tapos wala yung nurse or doctor po, ang alam ko tatanggapin pa rin po 'yan ng ating ano, sa counter po natin. So tatanggapin po ng counter po natin yung inyong application for the AKOP and then dun, they will actually ano, they will actually contact you, tatawagan po nila kayo kung sabihin natin na after, may procedure na is either pipicturan kayo o na ganito po and then papakita po meron na pong available na doctor, nandun na yung schedule ng doctor na yan and then talagang nire-require pa rin po kayo ng doctor ng SSS na pumunta, tatawagan po kayo niyan. Ang importante na lang po talaga is you already submitted, okay? You already submitted the documents po. So, 'pag nag-submit na kayo ng documents, nandun naman po yung lahat ng mga especially medical diagnosis or even certificate po na naka-indicate doon. So, kung sabihin natin na talagang kailangan at kailangan kayong makita ng doctor ng SSS, tatawagan na tatawagan po kayo. The important thing there is that you already submitted the documents for the compliance po ninyo sa AKOP. Okay? So, as much as possible din po, siyempre PWD, right? Hindi naman pwede natin akay-akay lang po natin yung mga PWD po tapos wala naman pong ano. Pwede naman din po through representative. You've seen our presentation, right? Through representative, kayo po. Okay? Kayo po yung sabihin natin na isasubmit nyo yung documents na yun in behalf of the PWD or yung sa pensioner po natin under the total disability. So, pwede nyo isasubmit. Pag sinubmit nyo po yan siya, so yung tendency rin po na isi-schedule siya. Okay? Kung through representative, isi-schedule po yan siya ngayon kung talagang kailangan po talaga siyang makita ng doctor or ng nurse ng SSS. So, para ano po, through representative po muna yung gagawin po natin. Or kung talagang totally hindi, right? Totally hindi. I-ano niyo lang po, pwede naman po tayo through email, basta yung mga requirements po natin na chest snapshot, okay, chest snapshot po ng photo po and at the same time, kalakip po ng mga medical na certificate po. Kasi syempre, titingnan po ng SSS din po yung mga documents that you're submitting dun regarding sa total disability. So, there's a lot of means din po na pwede tayo mag-submit. So, hindi naman po, alam ko is, pag wala yung doctor, they'll be giving you a schedule, they will call you up. Okay? Basta ang importante po dyan, you submitted yung compliance, you submitted the documents po under dun sa AKOP po natin. Nag-comply po kayo dun sa requirement po natin sa annual confirmation. Okay, hopefully clear po, ma'am. Hopefully clear. Basta through representative or if ever na nandun naman din po, syempre pipicturean po yan ng staff ng SSS and then ilalagay po yan dun sa application nyo. Kukunin po nila yung application po ninyo for the AKOP and then you will receive na lang po notification if the doctor of the SSS or the nurse of the SSS will actually require you to visit the branch para tingnan po talaga kayo physically. Okay? So, fully clear po siya. Thank you so much kay Anonymous po. Klarong-klaro po, Ma'am Lynn. And maraming salamat po sa pagsagot sa mga katanungan nating mga kaeskwela. And back to you, Luis. Maraming salamat, Ma'am Abby and Ma'am Lynn. So, ngayon po naka-flash na sa screen yung ating evaluation, yung QR code to access the evaluation form. So, like what was mentioned kanina, please don't forget to answer yung evaluation form para makakuha kayo ng copy ng presentation. Okay, so kapag nag-answer po ng evaluation form, please make sure na tama yung email address na i-encode nyo para maipadala namin sa inyo yung copy ng presentation ng ating mga speakers. Okay, so
Na-acknowledge din po pala namin yung mga kasamahan namin sa Member Education Department na sumasagot sa mga questions na hindi nasagutan live. So kung meron po kayong katanungan na hindi namin nasagutan live, kindly check yung ating chat facility. Baka sinagutan na po namin doon yung inyong katanungan. So sa mga naiwan ba po, continuous pa rin naman po namin sasagutin yung inyong mga questions. At para dun po sa mga hindi nahuli na mag-join ng seminar or hindi nakasama, kung may mga kilala kayo nag-register pero hindi nakapag-join ngayon, kindly let them know na meron po tayong official YouTube account wherein doon namin pinopost yung record ng ating seminar this day. Okay, and pati rin yung mga previous episodes ng ating Eskwela webinar nakapost din po sa aming official YouTube account. Okay? So, also if you want to learn more about the different SSS benefits, you can learn it at your own pace and at your own time for free using yung aming Excel portal. So currently, meron tayong sickness benefit na module, maternity benefit, unemployment benefit, disability benefit, salary loan, pension loan program, employees compensation program, retirement benefit, funeral benefit, death benefit, and the annual confirmation of pensioners or yung ACOP program natin. Okay, so you can access this by scanning the QR code na naka-flash sa screen. Also, if you are interested to conduct, kung meron kayong company or organization na gusto nyong mag-request ng seminar, pwede po kami mag-conduct sa inyong company or organization. Just scan yung QR code na naka-flash sa screen para makapag-answer kayo ng form at makapagpadala ng request sa amin. So we can conduct yung inyong requested seminar in person or online. Okay, so and we will discuss yung topics na you will request. Okay? So please, para rin maging updated kayo sa mga sa mga news and announcements and bagong programs na ina-offer ng SSS, please like, follow, and subscribe ang aming verified social media account. So Facebook for Philippine Social Security System for Facebook, at PHLSSS for Twitter, MySSSPH for Instagram, MySSSPH for YouTube, MySSSPH Updates for Viber, and MySSSPH for TikTok. So para makaiwas po tayo sa fake news, always get it straight from the source, the verified SSS social media account. Maaasahan ang kabalikat ng bayan, handog sa miyembro, serbisyo magkabago, Express.